Ang tanong ay paano magiging totoong ulirang ama? Sa totoo lamang, mahirap maging uliran o mabuting ama. Pero kailangan ko lamang ipauna na ang pinag-uusapan dito ay ang pagiging mabuti at ulirang ama, hindi ang pagiging perpektong ama ng tahanan, sapagkat wala lamang perpektong ama sa lupa. Nais ko lang liwanagin yan. Now, ang tatlong bagay na alam natin na karaniwang ginagampanan ng mga ama na nagmamahal sa kanyang asawa at pamilya ay una, siya ay provider. Ibig sabihin, supplier o tagatustos ng pisikal na pangangailangan ng kanyang pamilya, gaya ng pagkain, damit at silungan at iba pa. Now, pangalawa, protector. Tagapagtanggol, tagapagkupkop o tagapakalingap o tagakalinga, sabihin natin, ng pamilya. At pangatlo ay prescriber o taga-disiplina, tagapagturo, tagapagpatuwid sa tahanan. Now, ang mahalaga at kailangan liwanagin natin sa mga tungkulin ng ama ay kung sapat na ba ang magampanan ng ama ang mga nasabing mga tungkulin. Sapagkat bagamat nagampanan ng mga mag-supply ng pisikal na pangangailangan, may pagtanggol o makalinga at madisiplina ang tahanan, ang mga ito ba ay sadyang sapat na? O sa taong o sa pananaw, sabihin natin, ngunit hindi sa biblical na definisyon ng totoong mabuti o ulirang ama. Now, ano ang kulang? Ito ay ang spiritual na pundasyon na kailangan ng isang ama na itatag ang kanyang pamilya. Ito ang nais ko tutukan sa ating usapin ngayon, sapagkat bawat building o bahay na maitayo, kailangan unahin mo nang siguruhin na gawin ang spiritual na foundation na tama at dapat sa katatayuan ito. Bakit? Sapagkat sinabi ni Jesus sa Mateo 7, ang ganito, kaya't ang sino mga nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas, bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit, ang sino mga nakikinig sa akin ng mga salita, pero hindi naman ito ay sinusunod, ay parang hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang umulan ng malakas at bumaha at lumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Kaya ang tanong, kung gayon, saan ba itinayo o itinatag ng bawat ama ang pundasyon ng kanyang tahanan? Bato ba o buhangin ang kinatatatagan ito? Kung itinayo ito ng ama sa tahanan sa buhangin, ang kanyang tahanan ay tiyak lulubog o mawawasak, gaya ng sinabi ng Panginoon Jesucristo. Ito sa mga pagsubok, sa mga hamon na haharapin ng tahanan sa buhay. Kailangan sa makatuwid, sinasabi ni Jesus, na sa bato ito itatag ng isang ama upang makatindig sa anumang unos na darating at haharapin sa buhay. Ito ngayon ang ating liliwanagin nga sa mensaheng ito. Ano ang buhangin ng pundasyon at ano ang batong tinutukoy ni Jesus sa sinabi? Ang pundasyon ng pagiging mabuting ama ay pagiging makadiyos. Yan ang totoong pundasyon. Now, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging makadiyos? I-unpack natin ito sapagkat madaling sabihin, ngunit marami hindi nauunawaan o naliliwanagan kung ano nga ba ang kahulugan nito. Ang ibig sabihin ng pagiging makadiyos ay hindi lamang basta naniniwalang may Diyos, sapagkat maraming naniniwala sa Diyos o na may Diyos. Kahit si Satanas man, ang Diablo ay naniniwala, of course, sa Diyos. Ang ibig sabihin ng makadiyos ay mga totoong or may totoong kaugnayan sa Diyos. Ibig sabihin may pagkilala, may paggalang, may pagpapasakop at may pagsunod at pagtupad sa lahat ng kaloobang sinabi ng Diyos batay sa kanyang salita o Biblia. Dito hango ang pundasyon ng pagiging mabuting ama. Malayo kasi o imposibleng mabuting ama ka kung ang pundasyon ng ama ng tinatatagan mo ay sa buhangin. Ano ay yung mga buhangin na yan? Buhangin ng salapi, buhangin ng sariling o makataong pilosopya mo.
sa sariling karunungan, mga Diyos-Diyusan, ano pa bang mga bagay na liban at iba sa salita ng Diyos. Yon ang mga buhangin na tinutukoy. Pwede maging mukhang mabuting ama ang isang ama. Maraming ama mukhang mabuti sapagkat responsable nga at mahusay makitungo sa pamilya. Pinakakain, pinalalaki ang mga anak at pinag-aaral sa kolehiyo, dinadun mabuti. Respetado pa ang amang ito ng kanyang mga kapwa. Ganon ang paniwala. Tingin ko kasi nung nagsimula akong maging ama sa 3 kong anak, sa tingin ko ay mabuti akong ama. Honestly, marami akong nagawang bagay sa paningin ko ay tama at lalo na sa pagdidisiplina ng mga anak ko. Pero na-discover ko na mali pala ang aking sistema. Now I'm confessing it to you. Bakit? Na-realize ko na habang lumalago ako sa pananampalataya na mali pala o taliwas o malayo doon sa mga katuruan ng sinasabi ng Panginoon Jesucristo. Kaya kung pagbabatayan ng mga pahayag ng Diyos sa Biblia, hindi pala nangangahulugan na mabuti na akong ama kahit na provider, protector at prescriber ako ng tahanan. Sapagkat kung pinagahari ko lamang ang makataong pananaw, filosofya, edukasyon, salapi at sariling kakayanan bilang foundation ko sa pagganap ng tungkulin bilang ama, ito ay saliwa pa rin at hindi matibay at mabubuwal. Makadadamage pa nga sa pamilya at sa mga anak. Now, sa patutuo ng Biblia, bagamat responsable ako sa aking tingin sa sarili, ay hindi ito katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos sapagkat sariling katuwiran ng aking pinagahari at sa aking tahanan, hindi ang mga pahayag ng Diyos. Bakit? Ano ba ang sabi ng Diyos? Ganito ang pahayag sa Biblia. Doon sa Isaiah 64 verse 6, ano ba yung mga pundasyon kong ginagawa o ginagamit o pinatutupad? Ganito sabi, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Liwanag ba? No? Yung mga katuwiran na yon ay marumi sa harap ng Diyos at parang hangin lamang tinatangay. Maruming basahan ang makataong pundasyon sapagkat nakatatag siya sa katuwiran at kakayahan lamang ng tao. Ganito pa ang pahayag sa Kawikaan 14:12. Maaaring sa tingin mo, anya, ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Ibig sabihin, kapahamakan pala ang katutunguhan ng makataong pananaw o sistema. So, ang sinasabi ng Diyos, hindi ganap na pundasyon ng sariling katuwiran at kakayahan ng tao. Ang katuwiran ng Diyos ang dapat na pundasyon ng ama ng tahanan. Kaya akala ko mabuti na ako masuot baluktot sa harap ng Diyos. Inuulit ko. So, paano magiging mabuting ama, ulirang ama sa harap ng Diyos kung ganun? Sa definition ng Diyos, ang ama na nagpapasakop sa mga pahayag at patakaran niya ay ang mabuting ama. Ang pakikinig at pagsunod sa Diyos ay pundasyon sa pagiging isang mabuting ama. Kung hindi Diyos ang pundasyon ng ama ng tahanan, hindi siya kailanman matatawag na uliran o mabuting ama. Batay sa sinabi pa ni Jesus, ang bahay na hindi itinayo sa tamang pundasyon, ang kanyang salita, at pinasusunod ito, ayon sa espesifikasyon niya, gaano man kaganda, gaano man kalaki, gaano man kagara at kagayaman, ay madali rin mabubuwal kapag dumating ang bagyo, lindol, tsunami, anay at mga pagsubok sa buhay. Sinabi pa nga sa Awit 127 verse 1 ang ganito, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtatayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Ibig sabihin, walang saysay din ang itinayong tahanan ng isang ama kung walang tulong at gabay ng Diyos, gaano man kabilib-bilib ito sa harap ng mga tao. So kaibigan, maliwanag na kailangan ng isang ama ng tahanan ng salita, tulong, direksyon o paghahari ng Diyos bilang pundasyon para sa kanyang tahanan upang tawagin siyang totoong uliran at mabuting ama ng Diyos. Sa tanong, ikaw ba bilang ama ay maka-Diyos ayon sa pahayag ng Biblia? Kung hindi, mayroon pang panahon upang pasimulan mong baguhin at palitan ang pundasyon iyong
tinatag na sa pamilya at itinayo mo na, no? At palitan mo ito Dad, ng Father, mga Mother, Daddy, patakaran at Tatay, kalooban Papa, ng Panginoon si Kristo. no words can express how much you mean to our family. Thank you for exhibiting Christ-like qualities to us. You are our hero. You are our hero. You are our hero. I heal. Happy Father's Happy Day. Father's Day. Happy Father's Day.